there guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay, filming this video 5 days before Christmas ay dumating. And for sure, biggest question ninyo, especially para sa mga beginner to do low carb is, ano ba yung mga meals na pwede nating ihanda during this season? Kaya today, I'm trying to do a series of videos para ma-share ko sa inyo ano ba yung mga pwedeng meals na pwede ninyong gawin para mas ma-enjoy nyo naman with your family this holiday. So, if interested ka nang malaman yan, make sure to keep on watching. Isa sa masarap kainin this season ay ang Shanghai Roll recipe. And kung isa ka sa mga taong nag-crave niyan, ngayong season na ito, perfect ang video na ito dahil isi-share ko yan sa inyo kung paano gawing yummy and easy itong ating cabbage roll recipe. Tara! Normal na Shanghai recipe, gumagamit ng mga pambalot na may flour. Pero sa atin, gagamit tayo nitong cabbage. And first na gagawin natin ay tanggalin yung matigas na part. After few minutes, ganito yung kanyang magiging tsura kapag naalis na natin yung matigas na part na yon para mas madali siyang maluto. Habang ginagawa ko yan ay nagpa-boil na ako ng ating water mga within 5 to 10 minutes. And syempre kapag na-boil na siya ay i-add na natin itong ating si cabbage. So yung mga green leafy vegetables guys ay madali lang naman maluto. So normally mga 5 minutes is okay na para mapalambot natin siya or maluto dito sa ating boiling water. After mga 5 minutes, ganito na yung kanyang magiging tsura guys. And hahayaan lang natin siyang mag-cool down. So, papalamigin natin siya ng konti para mas simulan na natin yung next step na hihiwalay-hiwalayin natin ang kanyang mga peraso. So, nahiwalay ko na sa part na to yung kanyang isang peraso guys. And tatapusin ko lang yan. And mamaya ay magpo-proceed na tayo sa ating next step. Ganito karami yung ating cabbage na hiniwalay-hiwalay ko guys. And maganda talaga kapag nakapili tayo ng mas magandang quality ng cabbage. Pero mukhang okay na rin naman ito. Next na ating step guys ay i-prepare ang ating meat. So, meron tayong ingredients na sibuyas, bawang, and yung ating pepper and yung salt. So, any kind of salt is okay. Rock salt, iodized, or Himalayan salt, and any kind of meat. So, pork giniling yung prepare ko. Now naman, lulutuin na natin yung ating meat guys. So, ayan, nilagay ko na yung pan sa ating stove and hintayin lang natin siyang uminit ng konti para may add na natin yung mga ingredients natin. Pwede na tayong mag-add ng oil kapag medyo uminit na yung pan. And gamit ko ngayon yung ating Baguio coconut oil na brand na ito. Kahit naman anong klaseng low carb approved oil ay pwede ninyong gamitin. And for tipid tips guys, kung wala kayong pambili ng mga low carb approved oils, pwede rin naman yung mga natural oil coming from the meat. Sa beef, sa chicken, and sa ating pork. So, hintayin lang natin na uminit din ng konti ang ating mantika. And after a few minutes is i-add na natin first si bawang. Ayan. So, after nyan, syempre ay hahalu-haluin natin si bawang and make sure na medyo magiging brownish ang kanyang kulay. And then, pwede na nating i-add yung ating next na ingredient. So, next na ingredient nating pangpalasa, syempre, ay ang ating sibuyas or yung onions. So, normally, yung mga root crops natin ay high carbs talaga guys. Pero, since itong katulad ni sibuyas at ni bawang ay pinanghahalo lang naman nating pampalasa. So, okay lang yan kasi limited lang naman yung ma-add natin sa ating mga food. And, yes, mas natural na pangpalasa din naman to. So, mas okay na yan.
So, hinahalo ko na yung bawang and with yung ating sibuyas. Hayaan lang natin na maging medyo translucent ang kulay ng ating sibuyas. And after a few minutes ulit, i-add natin yung ating meat. So, again, ang ginamit nating meat dito guys ay ang ating pork giniling. So, pwede kayong yung beef or yung chicken na giniling ay pwede nyo rin gamitin dito. Depende sa kung ano yung prefer ninyo or kung anong available sa inyong location. For me, mas madaling mabili sa aming area itong pork giniling. So, madalas ko rin siyang gamitin sa aking mga recipes. After natin ma-add yung pork giniling guys, ayan, hahaluin din natin siya syempre para naman maghalo ng mabuti yung kanyang mga lasa. Hayaan lang natin siyang maluto sa mga 5 minutes na hayaan natin siyang uminit sa pan. And then, i-add na natin yung salt and pepper sa part na ito. Pwede naman yan. And depende sa inyo, i-adjust nyo na lang yung lasa na gusto ninyo sa salt and pepper. But again, if you are a beginner kay low carb, wag matatakot kay salt sa ating mga food or sa ating mga drinks dahil kailangan natin yon para sa ating electrolytes. So, ayan, after kong ma-add ang ating salt and pepper, another halo-halo moment na naman guys. And kapag fully mixed na siya, ay babalikan natin siya in after a few minutes. After mga 10 to 15 minutes guys, ganyan na yung kanyang magiging itsura. Depende sa inyo kung gusto nyong super lutong-luto ang ating meat or gusto nyo ay medyo light lang yung pagkakaluto. Next step ay syempre, ito yung pinaka-exciting part natin ay yung ating prepare na cabbage na kanina ay gagamitin na natin dito sa ating giniling na ginisa. So, kinuha ko na siya at nilatag ko na dyan sa ating mesa and inilalagay ko na itong ating nagisa na meat. And katulad ng mga normal na paggawa or pag-prepare sa lumpiang rolls, ay i-roll lang natin siya ng ganito after na mailagay sa ating cabbage leaf. And ayan. So, depende sa inyo kung gaano kalaking cabbage or gaano karaming pork yung mailalagay ninyo. Siyempre, uulitin lang natin yung procedure guys sa ating pangalawang piece ng ating Shanghai roll. So, sobrang dali ng recipe na ito guys and sobrang basic lang din ng mga ingredients na kailangan ninyong gamitin. So, meron lang tayong cabbage, meron lang tayong meat katulad ng pork giniling, tapos yung pampalasa nating mga bawang sibuyas and yung ating salt and pepper. Tapos, i-adjust nyo lang yung lasa na gusto ninyo. Tapos na natin yung ating second piece. Let's go sa third piece naman. Ayan, at ready na ang ating Shanghai rolls recipe or cabbage rolls recipe na pwedeng-pwede mong gawin this holiday season na something na ma-enjoy mo at ma-share mo din together with your family. So, napaka-easy and yummy. I-try mo na din and let me know on the comment section kung nakatulong. I will see you on my next week video, guys. Thank you so much for watching. Bye!